Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Huwag siyang nagdadrama. Ito ang naging sagot ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong sabihing mas nanaisin niya pang makulong dahil inaapi siya ng mambabatas. Sa isang online news conference ng Koalisyong Makabayan ngayong araw, nanawagan si Castro na itigil na ang kadramahan ng dating Pangulo dahil may proseso ang batas kaya dapat itong makisama sa nasabing legal na proseso. At magpapakulong siya. So ano ba siya, nagdadrama? Abogado siya, alam naman niya yung proseso ng batas. Well, i-submit niya yung kanyang mga counter affidavit at hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. Sagot pa ng kapwa nito mambabatas sa Makabayan Bloc na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, umaastang biktima umano si Duterte na tila insulto sa mga tunay na mga biktima ng pang-aalipusta. Tingin din natin yung kanyang pagpapaawa ngayon, wala naman masyadong maniniwala dyan kasi in the first place, sino ba yung may Davao Death Squad, di ba? Sino ba yung nagsabing ginamit ang confidential and intelligence fund para sa kanilang madudugong mga pakana. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ng dating Pangulo na magpapakulong na lang siya bilang tugon sa paglalabas ng sabina ng Quezon City Prosecutor's Office kamakailan para harapin ang kasong grave threat na isinampa sa kanya ni Castro. Aabot ng 7,000 tsoper na miyembro ng local transport groups na kaalyado ng Piston ang lalahok sa Tigil Pasada na magsisimula sa Lunes, November 20. Mula sa Pasig, Marikina, Taguig at Makati ang mga karagdagang kalahok sa transport strike. Ayon kay Saldi Carabal, Pangulo ng Bagumbayan Pasig City Operators and Drivers Association, napagkasunduan ng kanilang mga miyembro na wag munang pumasada ng 3 araw upang makiisa sa pagprotesta ng Piston sa December 31, deadline sa mga tsoper at operators na mag-consolidate bilang bahagi ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Dagdag pa nito, maaaring hindi lumahok ang mga miyembro sa transport strike kung susundin ng gobyerno ang alinman sa dalawang kondisyon. Iyon ay kung palalawigin pa ang palugit sa franchise consolidation application o kung tuluyang ibabasura ang consolidation para sa PUV modernization. Sa kabuuan, ayon sa Piston, nasa 100,000 na transport workers at units ang inaasahang sasali sa 3 araw na Tigil Pasada. Samantala, handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na umagapay sa mga apektado ng transport strike. Ayon kay Chairman Teofilo Guadis III, nasa 8 hanggang 12 ruta sa Metro Manila ang posibleng maapektuhan ng strike na siya namang aaksyonan ng mga lokal na pamahalaang nakakasakop sa mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa lider ng Piston para kumbinsihin itong kansilahin ang pinaplanong transport strike. Matatanggap na ng libre ang mga certification ng mga Technical Vocational Livelihood Track o TVL Senior High Graduates ayon kay Senator Win Gatchalian. Ito'y matapos maaprubahan ng mahigit 438 million pesos na pondo para rito sa susunod na taon sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA kung saan sakop nito ang halos 421,000 grade 12 TVL learners. Naisulong ang nasabing panukala matapos sitahin ni Gatchalian ng umaabot sa 760 hanggang 1,370 pesos certification fees na binabayaran ng mga estudyante kung saan nabatid na 6.7% lamang sa kabuuang total TVL graduates ang kumuha ng sertipikasyon noong school year 2020 to 2021. Saad ng senador na siya ring tumatayong chairperson sa Senate Committee on Basic Education na makakatulong ang libreng pagbibigay ng certification at assessment sa mga TVL graduates sa paghahanap ng mas maganda at angkop na trabaho para sa kanila. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.